There are steps in overcoming this bitterness. Una, trust God to use bad for good. Sabi nga po ng Romans 8:28, ano po? And we know that all things work together for those who love God and which are called according to His purpose. Ano man po man nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, hindi mo man gusto yan, tingnan mo na lang, magtiwala ka sa Panginoon na yang mga yan, ay ipinahintulot ng Panginoon para po sa iyong kabutihan. So huwag tayo maging bitter, mga kapatid, sa hindi magagandang mga karasan. Manapat tingnan natin ang magandang bahagi ng buhay. Makikita mo na yan po pala ay blessings. Ang sabi nga po, we'll just talk it over in the by and by. And then put your hope in God alone. In Psalm 62, yan po, if you have time, pwede nyo basahin po yan. Si David man, hindi nagtiwala sa kanyang kalakasan sa kanino man, kundi sa Panginoon. Mga kapatid, kaya kapag sa Panginoon tayo magtitiwala lagi, hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob kapag nabigo ang mga taong pinagkakatiwalaan natin. Biguin ka man ng iyong kapatid, biguin ka man ng iyong kaibigan o ng iyong mahal sa buhay, mga kapatid, hindi ka apektado sapagkat ang iyong lubusang pagtitiwala ay nasa Panginoon at wala sa tao. Yan po yun, mga kapatid, actually. Kaya, sa tao, pwede po tayong mabigo, pero sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Kaya wala pong sama ng loob. Di ba? And then focus on the good in your life. Philippians 4:8, mga kapatid. Tingnan mo kung anong maganda sa buhay mo. Huwag mong tingnan kung ano yung pangit sa buhay mo, mga kapatid. Huwag mong tingnan kung ano yung hindi mo na-accomplish. Tingnan mo kung ano yung naka-accomplish mo sa Panginoon. Focus on the good in your life. Hindi sa mga, sabihin po natin, sa mga flaws, sa mga kahinaan natin sa buhay. Tingnan natin yung maganda sa buhay natin, yung mga magagandang mga ginawa ng Panginoon sa atin. And in Romans 12:14, pray for your offender. Kung meron pong mga nagbigay ng sama ng loob sa iyo, ang sabi po, ipag-pray natin sila. Mga kapatid, huwag tayong gumanti. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Kundi ipag-pray po natin sila. And when you pray, mga kapatid, yung bitterness na yon mawawala sapagkat ang pag-ibig po ang maghahari. Kaya nga po in 1 Peter 5:8-9, ang sabi po ni Pedro, don't let Satan condemn you. Huwag nating hayaan na si Satanas, mga kapatid, ay siyang manaig sa atin. Kaya alam naman po natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagkamuhi sa ating kapwa, ang kaaway po ang natutuwa. And in 1 John 1:9, listen to God's conviction. Pakinggan po natin kung ano ang bulong ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya po ang ating susundin. Philippians 4:13, depend on God's power. Yes, of course, hindi po natin kayang magagawa, mga kapatid, na disembark or maalis sa atin po yung bitterness or yung pagkamuhi, kundi sa pamamagitan din po ng kalakasan ng Panginoon na ipinagkakalob sa atin. At alam niyo po ba, mga kapatid, in 1 Corinthians 6:20, ang sabi po sa atin, you have or we have to do it for Christ. Kailangan po nating gawin yan para kay Kristo, hindi para sa ating sarili o para kanino man. When we overcome bitterness, let's do it for Christ. Ang sabi nga po sa huling talata ng ating babasahin, Philippians 2:5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Amen? Ano po ba ang mindset ng ating Panginoon Hesus, mga kapatid? Nung siya naroon sa cross, grabing paghihirap ang kanyang naranasan, napakasakit sa kanyang kalooban, napakasakit sa kanyang katawan, mga kapatid. Pero ano po ang sabi niya ng Panginoong Hesus? Ama ko, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po, mga kapatid, if we have the same mindset with Christ as Christ Jesus, hindi tayo magkakaroon ng sama ng loob. Hindi tayo magkakaroon ng pagkapuot.
sa ating kapwa, sa ating mga kapatid at